Panoorin nyo ito mga idol, ganito binastos ng Japanese champion ang Pinoy. Wala daw itong chance manalo sa kanya at pabagsakin niya ng maaga. I promise to the Japanese fans this Filipino will be knockout early in this fight. Ngunit kabaliktaran ang nangyari pagdating sa laban, 3 beses bagsak ang kanilang champion sa Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Sa kasalukuyan, ang mga Japanese boxer ang maituturing na isa sa pinakamabigat na sukatan ng kakayahan ng ating mga Pilipinong mandirigma. Lalo pang lumakas ang boxing ng Japan mula nang mangibabaw ang pound-for-pound king na si Naoya Inoue. Kaya sa tuwing nagsasalpukan ang Pilipinas at Japan, madalas ay dehado agad ang ating mga pambato. Mas mahirap pa kapag sa Japan mismo ginaganap ang laban. Nandoon ang hometown crowd, nandoon ang pressure, at kampeon pa nila ang kailangang pabagsakin. Pero ibang kwento ang ipinakita ng matapang na Pinoy mula Polomolok, South Cotabato, si Froilan Saludar. Dumayo siya sa Japan upang hamunin ang kanilang kampeon, si Keita Kurihara, isang mapanganib na knockout artist at OPB F Bantamweight champion. Hindi madaling kalaban si Kurihara. Marami na siyang nakaharap at natalong Pilipinong boksingero. Galing din siya sa isang knockout victory laban sa kapwa Japanese fighter. At hawak niya ang OPBF Bantamweight Championship sa ikalawang pagkakataon. Kaya bago magsimula ang laban, halos lahat ay kampante na mananatili sa Japan ang titulo. Marami sa mga Japanese fans ang naghihintay lamang kung paano pababagsakin ni Kurihara ang Pinoy challenger. Pero ang hindi nila alam, ang nakaharap ng kanilang kampeon ay ang tinaguriang sniper ng Philippine boxing. Kaya tara mga tol, balikan natin kung paano ginulat ni Froilan Saludar ang buong Japan. Hindi pa halos umiinit ang kinaupuan ng mga manonood. Bagsak na agad ang kanilang kampeon. Nakataya sa laban ang OPB F Bantamweight Championship. Ginanap ang bakbakan sa Ariake Arena sa Koto City, Japan. Sa pagbukas ng unang round, agad sinubukan ni Kurihara na gamitin ang kanyang tangkad at reach. Samantala nanatiling kalmado si Saludar. Pinag-aralan niya ang galaw ng kampeon habang tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon. At wala pang 1 minuto ang lumilipas. Isang mabilis na kombinasyon ang pinakawala ng Pinoy. Malinis itong tumama at bumagsak ang pambato ng Japan. Nagawa pang makatayo ni Kurihara pero halatang hindi pa bumabalik ang kanyang balanse. Mukhang hindi niya alam kung nasaan siya. Nang ipagpatuloy ang laban, muling umatake si Saludar. Isang malakas na suntok ang muling tumama at sa ikalawang pagkakataon, bagsak na naman ang Japanese champion. Pinilit ni Kurihara na tumayo pero nanginginig ang kanyang mga paa at tila lasing sa ibabaw ng ring. Sa kabila nito, pinayagan pa siya ng referee na ipagpatuloy ang laban. Panalo si Froilan Saludar. Dito na naamoy ni Saludar ang pagkakataong tapusin ang laban. Walang tigil niyang pinaulanan ng mabibigat na suntok ang sugatang kampeon. Hindi na makaganti si Kurihara. Kaya napilitan ang referee na awatin ang bakbakan upang hindi na tuluyang mapahamak ang kanilang fighter at ganoon kabilis natapos ang laban. Sa mismong unang round, pinatigil ni Froilan Saludar ang Japanese champion. Isang impresibong technical knockout victory. Hindi lamang niya ginulat ang buong arena, inagaw din niya ang OPBF Bantamweight Championship sa mismong bakuran ng kalaban. Isang malaking tagumpay para kay Froilan Saludar. Ano ang masabi niyo sa pinakita ni Saludar? Ibahagi na lang sa baba, isama na rin ang inyong lugar para alam natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa ating mga boksingero.